For today's video ay pupunta kami sa isang camping ground dito sa Japan. First time ko ngang mamimit dito sa Japan ng isa kong friend na si Jenny Para. Classmate ko din sa Japanese school dati. Kami ngang tatlo ni Pyo ang magkikita-kita ngayong araw. Excited na din ako makita yung dalawa. Nag-request ako ng 3 araw na day off para dito. Magkasama na yung dalawa ngayon at imimit ko na lang sila dito sa Gifu Station. Buti nga hindi naging drawing yung mga plano namin. Napaka-convenient pang maleta dito sa Japan, hindi ka talaga mahihirapan. Nagdala na rin ako ng pang-picnic kasi maganda mag-picnic doon. Palabas na ako ngayon sa train station. Karamihan sa mga train stations dito sa Japan ay may mga shopping mall, restaurants, coffee shops at iba pa. At doon nga kami magkikita sa isang coffee shop dito. Excited na nga ako makita yung dalawa. Eto na nga yung pagkikita namin tatlo. Hindi ko nga alam kung matatawa o maiiyak. Pero wala, tumawa na lang kami. Ganyan kasi kami. Ilan taon din kaming hindi nagkita. Alam mo yung klase ng friendship na kahit hindi kayo laging magkasama, hindi kayo laging nagtitext, pero pag nagkita kayo, parang kahapon lang kayo nagkita. Ganyan yung friendship naming tatlo. Ngayon nga ay nakasakay na kami sa bus. Babiyahe kami ng 1 oras para makarating sa Miyama Ground. Nakapunta na din ako doon dati kaya sigurado ako maganda doon. Buti na lang maganda ang panahon ngayong araw. Napakaaliwalas ng langit. Maganda talaga magbiyahe dito sa Japan. Mae-enjoy mo kasi yung tanawin. Kahit saang anggulo, maganda at malinis. Napaka-polite pa ng mga Hapon. Kahit yung driver nagsasalita kapag humihinto at umaandar yung bus. Malapit na kami sa pupuntahan namin. Nakikita ko na kasi yung mga bundok-bundok na yan. Parang pang wrong turn na movie scene. O kaya naman, maya-maya ay lalabas si King Kong sa may ibabaw na yan. Ang chill-chill ko lang mag-joke, no? Kaya hindi nakakatawa. Nakakapagod yung trabaho namin dito sa Japan kaya ito yung way para ma-relax kami. Lalo na dito sa lugar na to. Sure ako na ma-relax kami dito. Ang layo pa ng pinanggalingan ni Jenny Para. Galing pa kasi siyang Tokyo at doon lang siya natulog kina Pyo. Kaya siya talaga ang pinaka nag-adjust sa trip na to. Malapit na kaming makarating sa pupuntahan namin. Nakikita ko na yung mga ilog. At sa wakas ay nakarating na nga kami. 1 night lang sana kami pero na-realize namin na 2 nights na namin yung stay namin dito. Kasi nagustuhan din nila yung place. Pagdating namin ay agad na kaming nagbihis para maligo. Sobrang init kasi ngayon at ang sarap magtampisaw sa ilog. Bago yun ay pupunta muna kami sa toilet nila. Medyo nakakatakot, baka may ahas. Ito yung CR dito. Grabe yung maririnig mo dito, puro mga kuliglig. Sobrang lakas pati. Yung mga bahay na yan yung nirerentahan dito. Maraming mga Pinoy din yung pumupunta dito. Mura na kasi yung rent niya. Tsaka may aircon pa sa loob. Kailangan mo rin magdala ng mga pagkain at mga lutuan. Meron silang mga lutuan at mga pagkain pero napakamahal. Weekends ngayon kaya paparating pa lang yung mga tao. Kadalasan sa pumupunta dito ay yung magpapamilya. Mas convenient nga pag nakakotse ka. Kasi pag bus, kailangan mong on time. 1 oras pa naman yung pagitan ng bus nila. Kaya pag nahuli ka, maghihintay ka ulit ng 1 oras. Nangyari na kasi sa amin yan dati. Papunta na nga kami sa ilog ngayon para maligo. Napaka crystal clear ng ilog dito. Pero yun nga lang, sobrang lamig. Summer din ng mga nakaraang nakapunta ako dito. Pero iba yung mga kasama ko. May mga naliligo na pala dito sa baba. Excited na akong magtampisaw. Dito pa lang ay kitang-kita na ang kulay green na ilog. Nakasalbabida pa yung iba. May part kasi dito sa ilog na to na sobrang lalim. Ayan na nga kaming tatlo. Naghinay-hinay kaming magbasa ng mga katawan namin kasi sobrang lamig ng tubig. As in yung parang sobrang lamig na galing pa sa freezer. Manginginig talaga yung buong kalamnan mo. Pagkatapos nga naming maligo ay nag-prepare na kami ng mga kakainin namin. Nag-grocery nga muna kami bago kami pumunta dito. Buti nga nakapunta na ako dito at alam ko na walang pagkain. Kasi dati nung pumunta kami, sobrang gutom na gutom kami, wala kaming mabilhan. Nagdala din kami ng pang-grill at bumili kami ng beef sa supermarket. Kompleto nga yung binili namin mga pagkain. May mga sausage, lettuce, mga sibuyas, nagbili nga rin kami ng bigas at saka tubig. At nagbili rin kami ng beer. Kasi pag summer dito sa Japan, ang sarap uminom ng beer. Tapos ganito pa yung kakainin mo. Sobrang perfect.
Nagkukwentuhan lang kami habang kumakain. Ang dami naming mga chikanis overload. Sa tagal ba namang hindi kami nagkita? Siyempre, naipon na yung mga chika. Pagkatapos naming kumain at magchikahan, ay natulog na din kami. Napagod din kami sa araw na to. Mahaba yung biyahe. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Lumabas ako para mag-CR. Grabe ang ingay ng mga kuliglig. Nakakabingay yung ingay nila. Ang hirap mag-CR dito, maglalakad ka pa. Mga 4 AM pa siguro nung time na to. Pero maliwanag na yung paligid kasi summer. Itatry kong matulog ulit kasi tulog pa yung dalawa. Ganito talaga pag sa ibang bahay, nahihirapan akong matulog. Kaya naman, maaga akong nagigising. Gumising na kami sa mga oras na to para mag-prepare ng breakfast. My favorite part of the day kasi magkakape na naman ako. Coffee lover yarn. Pagkatapos namin kumain, agad-agad na naman kaming naligo. Sinulit talaga naming maligo sa ilog na to. Kahit na sobrang lamig, in-enjoy na lang namin. Pagkatapos naming maligo ay nag-prepare na kami para pumunta sa ibang part ng lugar na to. Ito na nga yung isang area nila. Malalaki ang bahay dito. Mga 10 to 20 packs ang pwedeng magstay. At kumpleto na rin ang sa loob niyan. May CR, may lutuan, at iba pa. Medyo may kamahalan nga lang pero sulit na din. Ito na yung itsura sa loob niya. Para kang nasa Switzerland. Ang ganda din dito. Nag-TikTok nga kami dito at nag-chill-chill na din. Itatry nga naming bumaba sa may ilog nila dito. Konektado lang din ang ilog dun sa inistayhan namin. Mas masukal nga lang yung daanan dito. May mga naliligo din pero konti lang. Pwede rin mag-fishing dito. Malinaw din yung tubig pero mas mababaw kumpara dun sa kabila. Naglakad-lakad at nag-aura-aura lang kami dyan. Kasi tapos na din kaming maligo. Ang sarap pakinggan ng agos ng tubig. Nakaka-relax sa tenga kapag talaga nature. Tsaka puro green yung paligid. Ang swerte naman ng mga nakatira dito. Hello guys! Nandito kami sa ilog. Kita niyo yung mga tubig. Ganito naman yung view sa ibabaw ng bridge. Ngayon naman ay susubukan namin itong mahabang slide. Nakasakay kami sa isang goma at yung pang break namin ay yung mga tsinelas namin. Ako yung pinapwesto nila sa unahan kasi may experience na daw ako. Medyo nakakatakot nga, kaya dikit-dikit kami lahat. Nakakatakot din kapag dire-diretso.